Alright, ito naman Jules, pag-usapan natin. Alam naman natin ang congressman po ang nagsisilbing kinatawan ng isang distrito ng House of Representatives o ng Kongreso. Sumapalad tayo ngayong umaga para kilalanin ang isa sa kanila. Ang mga kasama natin this morning mula po sa 1st District ng Parañaque, Congressman Eric Olivares. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Nian. Good morning, June. Good morning. Alright, so to start off, pag-usapan natin, let's talk about first your background. We all know that yung dad niyo po is a former city mayor. So, how did you get into this or sa public service? Lagi ako sumasama sa father ko nung siya'y mayor ba sa mga political activities, sa mga outreach program. So, na maganda yung mga nagagawa niya, na tutulungan niya yung mga tao. So, naging modelo ko siya bilang isang Parang punubayan. inspiration. So talagang na-influensyahan ka ng dad mo para pumasok sa public service. Okay, sir. So ngayon kayo po ang district representative dyan sa may Parañaque. So as a district representative, ano yung pinaka-basic mandate ninyo? Siyempre, ang priority ko ay edukasyon. Dahil ako po isang guru rin, aside sa being isang congressman, ako po yung nagtuturo sa Rizal, namamahala ng aming eskwelahan sa Olivares College. Ang gusto ko, itaas yung kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. So ako po yung nagpanukala ng mga bills para po sa related sa education. Katulad ng pagtataas po ng salary ng ating public school teachers, yung pong pag-integrate ng voters education sa curriculum sa grade school at high school sa HECASI, at yung pag-voluntary accreditation sa mga private schools. I-strengthen yun. Alright, so sir, you've mentioned about free education. Bukod po ba dito, kamustahin po natin yung 1st District ng Parañaque at ano po ba yung mga iba pang mga priorities na kailangan natin tutukan dito sa 1st District ng Parañaque besides giving free education? Aside sa edukasyon, health. Siyempre, number 1 po yan. At natutuwa po ako ang aking kapatid na si Mayor Edwin Olivares ay nakapagtayo ng isang 6-story building para sa ospital ng Parañaque. Ito po ay libre para sa ating mamamayan sa lungsod ng Parañaque. At marami na po nakikinabang dito po sa bagong gusali ng ospital ng Parañaque. Sa edukasyon naman, tulad ng aking nasabi, ay nakapagawa siya ng isang 4 na palabag na gusali para sa Parañaque City College. Ito po ay libre para sa aming mga estudyante na mag-enroll sa lungsod ng Parañaque. That's good. Kasi ngayon, edukasyon na rin talaga yung pinakakailangan talaga natin para magkaroon tayo ng magandang job in time. So ngayon kasi hindi rin naman lahat afford para makapag-aral. So napakagandang programa ito ni Congressman Olivares. No, dahil base sa nakikita ko, no, yung isa sa pinaka-sentro talaga ng advocacies ni Sir, talaga education. Sir, nabanggit nyo kanina na isa sa mga plans nyo na ma-integrate itong voter education sa curriculum. And Dayan, very timely na rin kasi syempre malapit na yung 2016. Diba? Tapos by October 31, 1 year na lang matatapos na yung voter registration. And ang maganda pa dyan, not only that, Jules, kasi kapag nakakapanayam natin yung sa COMELEC, more of talagang they're really pushing for yung marami makapag-register this year. Pero marami magre-register, pero hindi lahat talaga may idea sila kung sino-sino ba yung mga bawat kandidato. So importante itong sinasabi mong voters education. So sir, paano yung magiging plan ninyo para maintindihan? Lalo na nung, syempre, yung mga nasa grade school ba lang or high school, hindi pa sila voters eh. Paano nila mapapaintindi sa mga botante, sa mga mom nila, sa mga dad nila? So, bali, ang mangyayari dun sa aking House Bill, may integrate po ito sa social studies, sa HECASI, sa grade school at sa social studies sa high school. Magiging part po ito ng curriculum ng social studies. Ganda. So, not only that, Jules, si Sir is also pushing for mga CCTVs na ilalagay nila sa mga buses. Kasi alam natin, majority of the Filipino people are commuters. So, gusto natin tight yung security. Can you tell us more about this? Ito pong House Bill 3704, yung pong pag-i-install po ng mga CCTV sa mga bus. Makakatulong po ito sa ating mga pasahero. Maiwasan po yung theft at robbery. Yun naman po sa mga bus operators, masisecure kung nasaan ang bus. At pati sa mga drivers, malalaman natin kung secure din sila, safe sila. Kasi merong monitor doon sa bus operators. Okay, kasi di ba usual ngayon, Dayan, nasa kalsada lang yung mga CCTV. Ngayon sa bus mismo siya ilalagay sa loob. Sa loob ng bus. Okay, so ano po yung magiging strategies natin, sir, para syempre lahat ng mga bus na to magko-cooperate? Hindi nila makakuha ng prangkisa pag wala silang
CCTV sa loob ng bus. Yung mga existing na may prangkisa na, bibigyan sila ng 3 months. Kung napasa na po itong panukala po ito, 3 months para mag-install ng CCTV sa loob ng bus. So, kamusta na po ba itong panukalang ito? Nasa ano na pong update patungkol dito? Okay. Na-refer na po ito sa Committee on Public Order and Safety. Tapos, na-refer na po sa TWG, Technical Working Group. Dahil hindi lang po ako ang nagbigay ng panukala, meron din ibang congressman. Iko-consolidate po yung bill. Tapos, yung mga comments, i-work out sa TWG. Tapos, i-refer po sa Committee on Transportation. Okay. Pag pumasa, for second reading sa plenary and third reading. Yes. Sir, meron po bang counterpart to sa Senado? Yun ang i-work out po natin. Okay. Yes. So, naghahanap lang tayo ng champion Yes. sa Senate ngayon. Alright, this is also to get rid of mga kolorum buses, no, Yes. Jules? Kasi One way. talagang strict na, may mga CCTVs na rin, at saka hindi ka makakuha without the CCTV. Okay, sir. So, syempre kapag ganyan, kapag may CCTV, magkakaroon tayo ng bidding kung anong agency or anong group yung magpo-provide ng CCTV. So, sir, ano yung magiging paraan natin para syempre yung pinaka-best na quality na CCTV yung makukuha natin pero hindi naman siya ganun kamahal? Kasi ang implementing rules and guidelines, ang LTFRB ang gagawa niyan at saka DOTC. So sila ang magagawa ng implementing rules. Alright, Congressman, besides free education, voters education, and CCTVs para po sa mga buses, ano pa po ba yung mga projects and programs that we are pushing for the 1st District of Parañaque? Libreng paaral. Sa eskwelahan namin sa Olivares College, nagbibigay kami libreng paaral sa preschool, outreach preschool, sa alternative learning system para sa mga out-of-school youth, computer literacy program na libre po yun. So this is anyone can actually apply or Yes. may mga qualifications po tayong hinahanap kasi baka naman dumami, hindi po natin As long as ma-accommodate residente lahat. sila sa unang distrito, qualified mo sila. Wow, Yes. sarap. Tumira na tayo sa Parañaque. Lipat tayo sa South. Lipat na tayo sa South. Lagi nga akong nandyan sa Mesa. Okay, sir. So, syempre, yun yung as part of your mandate, yung mga nabanggit ko ng mga bills at yung mga programa, kasi yung nga po yung part na mandate ninyo. Pero beyond that, ano pa po yung mga ginagawa nyo based on your advocacy para po masulong yung advocacy nyo on education? Sa tulong din po nating national government, nakapagtayo po tayo ng mga gusali na pampubliko sa grade school at saka mga multipurpose gymnasiums sa mga pampublikong paaralan. So yun po isa sa mga dalawang mga priorities natin. Yung mga construction of school buildings at construction of multipurpose gymnasiums sa mga public schools. Alright, so now, Jules, we move on to, syempre, lighter side naman tayo. Personal side. We want to know more about you, sir. So gusto namin malaman, how do you manage your time sa pamilya, pagdating sa public service? Alam natin, parehong busy yan, parehong naghahata ka ng schedule. So paano po? Time management. Basta love mo yung ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, makakaya. Tsaka very supportive naman yung aking wife. Very supportive siya. May mga kids po ba kayo? Dalawa. Okay. Wow. Ano naman po yung pinaka-challenging sa pagiging, of course, first district representative ng Parañaque? Siyempre, ang makatulong sa mga kababayan ko sa unang distrito, gumawa ng mga proyekto, programa, para makatulong sa aking mga kababayan. Yun naman number one priority ko. Ito, sir, syempre sa loob ng politika, may iba't ibang aspeto yan. Merong mga kakampi ka, meron ding may hindi kakampi. Pero at the end of the day, gusto mo mag-public service, di ba? Maglingkod sa bayan. So, paano nyo minamanage yung ganong fact na despite na merong mga nagtutunggali ang mga perspectives, talagang nakafocus pa rin kayo dun sa paglilingkod sa bayan? Hindi ko iniintindi yung mga detractors. Importante, makatulong sa mga tao. So, yun ang priority ko. Makatulong. Yes. Alright, at syempre, nabanggit nyo kanina, inspirasyon nyo po ang inyong daddy dahil nga halos lahat sila nasa into public service. No? So pag magkakasama ba kayo, ano pa bang pinag-uusapan nyo about public service pa rin ba? Yung mga projects and programs pa rin ba? Or may, ano ba yung mga, syempre gusto namin malaman, no? Kung ano ba yung mga Olivares behind dun sa, syempre dun sa mga, Sa political scene. political scene. Aside sa politika, pag kumakain kami, siyempre, number 1, politika. Number 2, pamilya. Number 3, tennis. Dahil ang pamilyang Olivares ay Into tennis. mahilig sa tennis. So parang ito yung bonding natin, Bonding. paglalaro ng tennis. So, regular yung ginagawa. Regular. Kasi dati po akong varsity player ng kolehiyo. Wow. At alam mo ba, Jules, napakatalino ni Congressman Olivares. Sa balitaan ko, nabasa ko yung kanyang profile. Ni-research ko talaga. Dean's Lister siya consistent. Oh. Iba Talo si ka, sir. Jules. Iba si sir. Iba si sir. Kaya naman
nakita naman natin yung progress at magandang pagpapatuloy na mga programa at proyekto ng First District ng Parañaque. Ayun sir, nabanggit nyo kanina may dalawa kayong anak. So syempre, nabanggit nyo nga kanina, no, possible naman na may mga detractors din tayo. At paano na-handle ng mga bata yon? Kasi syempre, masasaktan sila for their dad. So paano nyo po pinapaliwanag sa kanila na parte lang to ng pinasukan yung arena? Lagi akong nakikipag-usap sa aking mga anak. Pag may time ako, may banding ako sa mga anak ko. So sinasabi ko sa kanila, part yun ng trabaho ko, may mga detractors, so part yun ng as long as ginagawa ko yung mabuti, yun na importante. Alright, so ngayong umaga nakilala natin ng lubusan si Congressman Eric Olivares. So before we end, sir, do you have any message or viewers? And of course, isama na rin natin yung future plans natin para sa ating distrito. Gusto ko pong bumati sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Parañaque. At nandito po ako kasama ang ating mahal na Mayor Edwin Olivares. At lagi pong tumutulong, gumagawa ng mga proyekto at programa para po sa ikagaganda ng lungsod ng Parañaque. Alright, ayan. Thank you so much for joining us this morning. That was Congressman Eric Olivares. Maraming salamat po sa mga, of course, pagbuhos ninyo ng mga programa at proyekto para sa First District ng Parañaque. Thank you so much. Mabuhay po kayo at sana magsilbi kayo inspirasyon, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat. Alright, thank you so much. Maraming salamat. Okay, so sana marami na inspire na mga boss si Congressman.